Ako si Alicia, 32 taon ng edad, at matagal ko nang pinangarap na magkaroon ng sarili kong space na malayo sa masikip naming pamilya. Sa loob ng ilang taon, lihim kong tinipid ang bawat bonus at tax refund hanggang sa nakabili ako ng cabin sa tabi ng lawa nang hindi sinasabi kahit kanino. Para yun sa akin, parang sanctuary, yung takasan ko ang lahat, hanggang noong nakaraang buwan, may kaibigan akong nagpadala sa akin ng mga video ng pamilya namin na nagpa-party doon habang nasa Europe ako. Pinadala ko yon kay James, ang asawa ko. Isang oras lang, dumating siya sa cabin at biglang tumigil ang kanilang kasiyahan. Bago ako magkwento pa, alam mo ba kung ano nangyari pagkatapos? Sabihin mo kung saan ka nanonood. Sa comments, pindutin mo yung like button at mag-subscribe para sa mga kwento tungkol sa hangganan sa pamilya at kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng sariling space. Lumaki ako na ang privacy ay kakaibang bagay sa bahay namin. Nakashare ako ng kwarto kasama ang dalawang kapatid kong babae sa maliit naming bahay sa suburb kung saan walang personal na espasyo at palaging may humihiram ng gamit ko nang hindi nagtatanong. Kahit ang diary ko, tinatago ko sa ilalim ng maluwag na sahig sa ilalim ng kama ko. Pinangako ko sa sarili ko na, balang araw, may sarili akong lugar na talagang akin lang. Pagkatapos ng kolehiyo, unti-unti akong umangat hanggang naging marketing executive ako sa isang lumalaking tech company. May kasama itong magandang sweldo at quarterly bonuses na sinisiguro kong ilalagay ko sa isang hiwalay na savings account na hindi alam ni James, ang asawa ko. Hindi dahil may problema kami sa relasyon, kundi dahil kailangan ko ng isang bagay na akin lang talaga. Si James ay isang mabuting tao, 33 taong gulang at may pusong ginto. Pero galing siya sa pamilyang lahat ay pinaghahatian. Laging bukas ang mga pintuan at nakikita na makasarili ang pagtatakda ng personal na hangganan. Pamilya ang lahat. Ang palaging sabi niya tuwing nagrereklamo ako na bigla na lang dumadayo ang mga magulang niya o hinihiram ng mga kapatid niya ang mga gamit namin tapos hindi na ibinabalik. Ganyan talaga ang pamilya sa isla. Pero gusto ko ng higit pa sa ganung paliwanag. Gusto ko ng respeto sa space at mga gamit ko. Kaya habang nakangiti at tumatango ako tuwing may family gathering, patuloy akong nag-iipon sa tinatawag kong secret fund sa banking app ko na pinangalanang Someday Dream. Pagkalipas ng 6 na taon ng pag-iipon, sapat na ang pera ko para sa down payment. Nag-hire ako ng may isang maingat na real estate agent na si Valerie na nakaintindi sa pangangailangan ko ng privacy. Minsan, kailangan talaga natin ng sariling santuwaryo, sabi niya nung unang pagkikita namin. Tutulungan kita na mahanap yan. Sa loob ng 6 na buwan, naghanap kami hanggang sa nahanap namin. Isang 2 kwarto na kabin sa tabi ng lawa na may palibot na deck at mga bintanang mula sahig hanggang kisame na tanaw ang tubig. Nasa 2 ektaryang kagubatan ang lupain, sapat na malayo para maramdaman ang privacy, pero 45 minuto lang ang biyahe mula sa amin sa suburb. Pagpasok ko, ramdam ko na agad ito. Iyon ang lugar ko. Ang hapon na sikat ng araw ay sumisilip sa mga bintana, nagpapadilim ng gintong liwanag sa mga kahoy na sahig. Nai-imagine ko na ang sarili ko na nakayuko sa upuan sa tabi ng bintana habang nagbabasa ng libro, pinapanood ang paglubog ng araw sa lawa. Ang proseso ng pagbili ay nakaka-excite pero nakakatakot din. Bawat pirma sa mga papeles ay parang pagtataksil at pagkumpirma ng sabay. Pinagtanggol ko ang pagiging lihim ko dahil balak kong ipakita ito kay James bilang sorpresa sa aming anibersaryo. Sinabi ko sa sarili ko na maiintindihan niya pag naranasan niya rin ito. Kapayapaan at katahimikan ng pagkakaroon ng espesyal na lugar na para lang sa amin, malayo sa palaging panghihimasok ng pamilya. Sa araw ng pagsasara, nang ibigay sa akin ni Valerie ang mga susi, biglang bumaha ang damdamin na hindi ko pa naramdaman dati. Pag-aari, kalayaan, malaya. Nagpasalamat ako sa kanya sa pagiging maingat at diretso akong nagmaneho papunta sa bagong santuwaryo ko. Yung unang weekend na mag-isa ako sa cabin, sobrang saya. Nagdala ako ng mga panlinis, bagong mga kumot,
at ilang personal na gamit para magmukha talagang tahanan. Nilinis ko ang sahig, pinunasan ang mga bintana at inayos ko yung mga gamit eksakto kung paano ko gusto. Walang nagsasabi sa akin na mas maganda daw yung sofa kung ilalagay sa ibang pader o nagtatanong kung bakit ko pinili yung kulay asul na yon para sa mga kitchen towel. Sa mga sumunod na buwan, gumawa ako ng maliliit na renovation projects. Inayos ko yung mga nag-iingay na tabla sa deck, pinalitan yung luma at lipas na banyo ng mga bagong fixtures, at nag-invest sa stainless steel na appliances para sa kusina. Bawat pagbabago, desisyon ko. Bawat ganda, representasyon ng panlasa ko. Ang paborito kong dagdag ay yung reading nook. Sa sulok ng sala na tanaw ang lawa, naglagay ako ng cushioned na upuan sa bintana na may storage sa ilalim. Nilagyan ko ng mga malambot na unan. Tapos nilagay ko yung maliit na side table na swak lang para lagyan ng tasa ng tsaa at tambak ng mga libro. Dito ko madalas puntahan para magpahinga, kung saan ilang oras akong nawawala sa pagbabasa ng mga nobela na hindi ko nagawang basahin sa bahay. Ginawa kong routine na bisitahin ang cabin kada 1 o 2 linggo. Pinaplano ko ng maayos yung mga lakad para hindi maapektuhan ang mga obligasyon ko sa pamilya at trabaho. Para mapanatiling lihim, gumawa ako ng mga palihim na kwento, mahahalagang proyekto sa trabaho na kailangan ng buong atensyon ko, pagbisita sa mga kaibigang kolehiyo, sa mga kalapit na syudad, mga retreat para sa self-improvement na ayaw talagang salihan ni James. Hindi niya kailanman pinagtanong ang mga pagkawala ko, buong tiwala sa akin, kaya lalong lumala ang guilt ko kahit na sobrang enjoy ako sa kalayaan ko. Ang loob ng cabin ay nagbago para ipakita ang personalidad ko sa mga paraan na hindi kayang gawin ng bahay namin dati. Nagbitin ako ng abstract art na tiyak tatanggalin ng nanay ng asawa ko dahil masyadong moderno, gumamit ng mga makukulay na throw pillow na sobrang astig ang kombinasyon kahit nasablay sa paningin. Sa mga lumang gamit at mga kakaibang souvenir na galing sa mga biyahe ko na dati ay tinatago lang sa mga kahon. Bawat isa may kwento, at ang bawat kwento ay akin. May kasamang guilt, lalo na tuwing gabi na tinatawagan ko si James mula sa deck ng cabin, habang pinapanood ang kumikislap na liwanag ng buwan sa lawa at nagpapanggap na late pa rin ako sa opisina. Pero lagi namang natatabunan ang guilt ng malalim na pakiramdam ng kalayaan dahil may sarili akong lugar na akin lang, hindi naaapektuhan ng iba. Isang pamilya na mabuti ang intensyon, pero nakaka-overwhelm. Habang papalapit ang ika-5 anibersaryo namin ng kasal, sinimulan kong ihanda ang sarili para ibunyag ang sikreto ko. Plano kong isama si James sa cabin para sa isang romantic na weekend, sorpresahin siya sa ari-arian at sa balitang pag-aari na namin yon. Inisip ko yung unang gulat niya, tapos mauunawaan niya. Naisip ko kaming dalawa na gumagawa ng mga bagong alaala doon, isang pribadong lugar kung saan pinalalakas namin ang aming pagsasama, malayo sa mga pressure ng iba. Totoo akong naniniwala na maiintindihan niya kung bakit ko ginawa to. Kailangan ko talaga to, kaya tinago ko muna sa sarili ko hanggang sa handa na akong ibahagi. Hindi ko alam na ang maingat kong ginawa na santuwaryo ay nadurog na pala at mas marupok pala ang mga hangganang itinakda ko kaysa sa inaakala ko. Para maintindihan mo kung bakit sobrang sakit para sa akin na makita ang pamilya ko sa cabin ko, kailangan mong malaman ang tungkol sa mga taong involved. Ang mga magulang ko, sina Martha at Robert, ay mapagmahal, pero sobra ang pakikialam. Nag-retire sila 5 taon na ang nakalipas at ngayon, inuukol nila ang sobra nilang libreng oras sa... Sobrang involved talaga sila sa buhay ng mga anak nila, kahit adult na kami. Hindi pa nakakatagpo si nanay ng hangganan na hindi niya nilalampasan dahil sa pagmamahal. Tapos si tatay naman, sinusuportahan siya kasi sobrang chill lang at gusto lang tumulong. Si bunso naming si Lauren, 29, palaging nakikipagkompetensya sa akin mula pagkabata. Kapag may na-achieve ako, kailangan niya mas malaki at mas bongga. Tapos sisiguraduhin niya na malaman ng lahat yon. Nang makabili ako ng unang kotse, nag-ipon siya para sa mas mahal. Nang ma-promote ako,
nagpalit siya ng trabaho para makakuha ng mas bonggang posisyon. Ngayon naman siya, naka-engage sa boyfriend niyang si Derek, isang mabait pero pasibong tao, na parang kontento na lang maging suporta sa palaging kompetisyon ni Lauren laban sa akin. Ang kuya kong si Tyler, 35, ang tagapamayapa ng pamilya. Bagamat kalmado at mabait siya, palagi niyang sinusuportahan yung pagiging makialam ng mga magulang namin gamit ang mga linyang ganyan talaga si mama o mabuti naman ang intensyon nila. Hindi niya kailanman naintindihan yung kailangan kong privacy kasi siya mismo ay sumuko na sa sarili niyang privacy noon pa. Yung mga biyenan ko naman na sina Sarah at William, pareho lang sila ng ugali sa mga magulang ko. Tinatanggap nila para sa kanila. Parang bahay nila rin ang bahay namin, kaya pasok lang sila kahit di tumawag. Tapos inayos pa ang mga kabinet sa kusina ko kasi daw mas ayos yung ganitong ayos, mahal. Hindi naman nakikita ni James na problema yon kasi lumaki siya sa bahay na ang personal space parang isang abstract at medyo makasariling konsepto lang. Ang kultura ng pamilya namin ay tungkol sa shared keys at open door policy. Lahat sa extended family may susi sa bahay ng iba para sa emergency. Nakasama na minsan yung mga sitwasyon na gusto lang ng nanay ko mag-iwan ng casserole ng 10:30 ng gabi. Sa umaga o kapag kailangan ng kapatid kong babae na manghiram ng damit habang nasa trabaho ako. Sa paglipas ng mga taon, ang paglabag sa mga hangganan ay naging pangkaraniwan na halos hindi na pinapansin. Yung isang pagkakataon na inayos ng nanay ko nang todo ang kusina ko habang nasa conference ako, tinanggal pa yung mga sistema ng pag-aayos na ilang linggo kong pinaghirapan. O yung bakasyon namin ng pamilya na hindi ako makaligo ng walang katok sa pinto ng banyo dahil may urgent na tanong tungkol sa plano sa hapunan. O yung mga tradisyon sa holidays na parang palaging nangyayari to sa bahay namin kahit pa taon-taon akong nagrereklamo na ayoko mag-host. Tuwing susubukan kong magtakda ng hangganan, pakiramdam ko ako pa yung masama. Sabi nila, pamilya tayo, na para bang yun ang dahilan para wala akong karapatan sa personal na space o privacy. Si James naman, lagi lang nagsasabi, ganyan talaga ang pamilya. Pero hindi niya maintindihan na hindi naman kailangang ganito ang pamilya. Nang inanunsyo na magpapakasal si Lauren kay Derek, lalo pang tumindi ang pagsasama-sama ng pamilya na halos hindi na matiis. Bigla na lang, bawat weekend may ganito. May isang activity na related sa engagement na kailangan ang attendance at inaasahan ang kasiyahan. Nang maayos kong sabihan na respetuhin sana ang oras namin, ang sagot ay, pero ito ang espesyal na oras ng kapatid mo, na para bang hindi pa nakuha ni Lauren ang halos buong pagkabata ko bilang espesyal na oras niya. Halos sumabog na ang tensyon sa pagitan ng gusto kong privacy at mga inaasahan ng pamilya nang dumating ang pagkakataon sa trabaho. Isang 2 linggong business trip sa Europe para mag-present sa mga potential clients sa London, Paris at Berlin. Sa normal na pangyayari, baka sinubukan kong paikliin ang biyahe na to, pero dahil sa pressure ng pamilya na tumataas, habang 2 linggo akong wala, para akong nilalanghap ng hangin ng isang taong nalunod. Habang nagbabayad ako para sa Europa, naisip ko na pagbalik ko, ibubunyag ko na ang cabin kay James bilang sorpresa sa anibersaryo namin. 5 taon na kami kasal, kaya deserve namin ng espesyal na regalo at pinaniwala ko ang sarili ko na pag naranasan niya ang kapayapaan sa tabi ng lawa namin, maiintindihan niya kung bakit kinailangan kong itago ito ng lihim. Inimagine ko na magkasama kaming magpapahinga doon. Magkasama kami tuwing weekend doon, nagtatayo ng mga bagong tradisyon at hangganan bilang magkasintahan, pinapalakas ang relasyon namin palayo sa palaging hinihingi ng aming mga pamilya. Ang mga business meeting ay naka-schedule sa 3 lungsod at ang huling at pinakamahalagang presentasyon ay sa Berlin. Buong buwan na pinagtrabahuhan ng team ko ang proposal at kung magiging matagumpay ito, malaking promosyon ang nakasalalay. Sa ibang sitwasyon, ang trip na to sana ang pinakamahalagang pagkakataon sa karir ko na dapat bigyang pansin ng todo. Pero sa halip, habang sumakay ako ng eroplano papuntang London
Ang iniisip ko lang ay makauwi na para sa wakas ay maibahagi ko na ang aking sagradong espasyo sa asawa ko ayon sa gusto ko. Hindi ko alam na pagdating ko sa Berlin, madidiskubre, masisiraan ng loob at magbabago na ng tuluyan ang aking lihim na santuwaryo. Yung mga maingat kong hangganan na binuo ko ay madudurog ng mga taong sinusubukan ko pang itaguyod ang mga ito at masisira ang sorpresa ko sa anibersaryo sa pinakamasakit na paraan. Nasa Berlin ako, naghahanda para sa huling kliyente. Habang nagpapresenta ako tungkol sa trip ko sa Europe, bigla akong tinawagan ni Natalie sa FaceTime. Kaswal lang siyang kaibigan na may bahay sa kabilang lawa ng cabin ko. Nagkakilala kami dahil pareho naming gusto ang tahimik na komunidad sa lawa kahit hindi ko naman siya sinabihan tungkol sa totoong sitwasyon ko. Sa alam niya, weekend lang na getaway ang cabin na binili namin ng asawa ko. Alicia, may party ba kayo sa cabin mo? Tanong niya agad nung sumagot ako. Naguluhan, umiling ako. Wala, cabin lang. Walang tao. Nasa Berlin ako hanggang Huwebes. Pero may tao talaga dyan. Sabi niya, iniikot ang phone para ipakita sa akin ang tanawin mula sa kanyang deck. Sa malayo, nakita ko ang cabin ko na maliwanag laban sa langit ng gabi. Kahit mula sa kabilang side ng lawa, kitang-kita ang dami ng galaw. 5 sasakyan ang nakapark sa driveway at may mga aninong gumagalaw sa likod ng mga ilaw ng bintana. Pumabilis ang tibok ng puso ko. Pwede ka bang lumapit? Pumayag si Natalie na maglakad palibot ng lawa para mag-imbestiga. Makalipas ang 20 minuto, tumawag siya ulit. Galing sa gubat malapit sa lupa ko. Sa tingin ko, pamilya mo yon, bulong niya. Tumago siya sa likod ng puno para makarecord nang di siya makita. May celebration pala dito. Sa unang video na pinadala niya, makikita si ate kong si Lauren at ang fiancé niya na si Derek na nakaupo sa bagong sectional sofa ko. Umiinom ng alak gamit yung espesyal na baso ko na para lang sa mga tahimik na gabi sa deck. Nakasuot si Lauren ng isang sweater na para bang akin, yung mga iniimbak ko sa cabin. Sa pangalawang video, lumipat ang kamera sa akin. Kusina kung saan inaayos ng mga magulang ko ang mga pinggan sa countertop ko. Binubuksan at sinasara ni Mama ang mga cabinet na parang siya ang may-ari ng bahay, na may kumpiyansang parang karapat dapat siyang mag-ikot sa espasyo ng iba. Pinapatakbo naman ni Papa ang mahal kong coffee machine, yung binili ko ng bongga pagkatapos ng huling promotion ko. Yung pangatlong video, ang pinaka-intrusive. Lumalabas si Ryan, kapatid ni James, kasama ang asawa niyang si Melissa mula sa master bedroom ko habang nagtatawanan. Hawak ni Melissa yung makeup bag na parang eksakto yung itsura niya sa nasa loob ng cabinet ko sa banyo. Habang tuloy si Natalie sa pag-record, lalong lumitaw ang mga detalye. May mga lobo na nakatali sa rails ng porch ko at may banner na congratulations na nakasabit sa pader ng living room. Nakapile ang mga regalo na naka-wrapped sa kamay kong gawa na coffee table, yung pinagawa ko sa isang lokal na artisan. May nagdala ng mga childhood photo albums ko na nakakalat sa dining table na pinili ko ng mabuti. Sa background, naririnig ko yung vintage record player ko na umiikot. Isa ito sa mga bihirang vinyl albums ko, isang limited edition na pinaghanapan ko ng buwan-buwan. Sa tingin ko sa bintana, nakita ko si nanay na binubuksan at sinasara ang mga drawer ng mesa sa maliit na opisina na inayos ko para sa remote work. Bawat bagong detalye, parang suntok sa tiyan. Nangangatog sobra ang mga kamay ko, muntik ko nang mabagsak ang telepono. Tuloy lang sa pag-record. Nasabi ko kay Natalie, kailangan kong makita lahat. Paulit-ulit kong tinawagan si James pero hindi siya sumagot. Nag-text ako sa kapatid kong babae, sa mga magulang ko, pati na sa bayaw ko. Tahimik lang. Mula sa lahat. Para bang sabay-sabay silang nagkasundo na baliwalain ako habang sinasakop nila yung tanging lugar na ginawa ko para makatakas sa kanila. Habang pinapanood ko yung party sa mga video ni Natalie, ramdam ko yung iba't ibang reaksyon sa katawan ko. Ang suka na parang aakyat sa lalamunan ko, luha ng galit na sumusunog sa mga mata ko, at yung higpit sa dibdib na nagpapahirap huminga.
Naisipan kong tumawag sa pulis para i-report yung pagpasok nila ng walang pahintulot, pero nagduda ako. Paano ko ipapaliwanag na ang pamilya ko mismo yung mga pumapasok ng walang permiso? Tatanggapin ba nila yon? Seryoso. Kinwenta ko yung oras para makauwi, aabot ng hindi bababa sa 1.5 na oras kasama na yung mga flights, paliparan, at biyahe mula sa airport. Sa oras na yon, tapos na yung mga pinsalang ginagawa nila. Kailangan kong kumilos agad, pero mula sa libu-libong milya ang layo, limitado yung mga options ko. Dahil desperado, tiningnan ko yung Instagram ni Lauren. Nandoon, may geotag na nagmamarka ng lokasyon ng cabin ko na may caption na family celebration sa aming magandang bagong lake house. Lake house namin na para bang pag-aari nila lahat. Habang nag-i-scroll ako sa feed niya, nakita ko yung mga lumang post na nagpapakita ng iba't ibang miyembro ng pamilya sa cabin ko sa iba't ibang pagkakataon. Hindi ito yung unang beses na nandun sila. Bigla akong na-shock, parang tinamaan ng malakas na suntok. May taong may susi na niloko ang tiwala ko. May nakadiskubre sa sanctuary ko, tapos ibinahagi pa sa buong pamilya. Ginawa nilang tambayan yung pribadong lugar ko nang hindi ko alam o pumayag. Agad kong nasuspect si James. Siya lang ang pwedeng nakakaalam. Tungkol sa pinansyal na aspeto ng buhay namin na magkasama na pwedeng magpahiwatig ng ganitong pagbili. Pero paano niya ito nadiskubre? Sobrang ingat ko sa mga papeles. Laging may digital na kopya na secure at ang mga physical na dokumento ay nakalock. Habang patuloy na nagpapadala si Natalie ng mga videos na lalo lang lumalalim ang pagsilip, nagdesisyon ako. Kung kasama si James sa pagtaksil na to, kailangan niyang harapin ito ng diretso. At kung inosente siya, kailangan niyang makita kung ano talaga ang ginagawa ng pamilya niya at ng pamilya ko habang wala kami. Nasa hotel ako sa Berlin. Nasa kwarto ako, nag-iisip kung paano haharapin ang sitwasyon kahit na 4,000 milya ang layo ko. Nakaplanong 9 Mahavu ng umaga kinabukasan ang propesyonal na presentasyon na ilang buwan ko nang inihahanda. Pero hindi na ako makapag-concentrate. Ang iniisip ko lang ay ang pagsalakay na nangyayari sa cabin ko, yung sagradong lugar na ginawa ko na ngayon, ay winawasak ng mga taong sinusubukan kong magtakda ng hangganan. Matapos pag-isipan ang mga option ko, nagdesisyon akong isali si James. Kung hindi pa siya alam sa nangyayari, karapatan niyang malaman. Para malaman at kung siya ay sangkot, kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan ng ginawa niya. Nang nanginginig ang mga kamay ko, pinagsama-sama ko ang mga pinakagrabing videos na ipinadala ni Natalie at ipinasa kay James kasama ang isang maikling mensahe. Magkakaroon ng party ang mga pamilya natin sa cabin ko. Yung hindi mo alam, ayusin mo ito ngayon. Hindi agad sumagot. Sa loob ng 15 nakakakilabot na minuto, nakatitig ako sa phone ko, hinihintay ang 3 tuldok na magsasabing nagsusulat siya ng reply. Nang lumitaw na sila, maikli lang ang sinabi niya. Ano? Cabin, anong sinasabi mo? Nagpadala pa ako ng mga video, tong mga to, na pinapakita yung kapatid niya at yung kapatid kong babae na komportable sa pribadong lugar ko. Yung cabin na to, yung binili ko gamit ang pera ko na parang alam na lahat ngayon. Matagal na rin bago niya sinagot ulit. Wala akong ideya na bumili ka ng cabin. Uuwi na ko galing trabaho. I-send mo address. Binigay ko ang lokasyon tapos sinabi ko kung nagsisinungaling siya na hindi niya alam na tapos na yung kasal namin. Sagot niya agad. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam. Papunta na ako doon ngayon. Ngayon, hindi talaga ito katanggap-tanggap. Ang susunod na oras ang pinakamahaba sa buong buhay ko. Paligid-ligid ako sa kwarto ng hotel habang tinitingnan ang phone ko tuwing 30 segundo, nagdadalawang isip kung totoo ba si James o parte siya ng pagtataksil mula pa noon. Patuloy si Natalie sa pagbibigay ng updates mula sa kabila ng lawa, gamit na niya ngayon ang binoculars para mas malinaw tingnan ang nangyayari. May bagong kotse na dumating, text niya. Matangkad na lalaki, maitim ang buhok, mabilis ang lakad, galit ang mukha. Si James iyon. Pinakiusapan ko siyang patuloy na magbantay at i-record ang susunod na mangyayari. Sa pamamagitan niya, sa lente, inilarawan niya ang pagdating ni James, kung paano niya pinagsara ng malakas ang pinto ng kotse, naglakad ng may determinasyon papunta sa kubo,
at biglang binuksan ang pintuan nang hindi kumakatok. Kahit hindi namin marinig ang usapan, ang mga kilos na nakikita sa mga bintana ang nagkuwento. Mga kamay na kumikilos, mga daliri na itinuturo, mga mukha na nagbabago mula sa saya, pagkabigla hanggang sa pagiging depensibo. Inkwento ni Natalie ang pagsunod na pag-alis. Una, ang mga magulang ko na naglalakad ng diretsyo papunta sa kanilang kotse. Ang nanay ko na dramatikong nagpapakita ng galaw habang sinisikap siyang pakalmahin ng tatay ko. Sunod naman sina Lauren at Derek na mula ang mukha ng kapatid ko sa galit o hiya, baka pareho pa nga. Huli namang lumabas si Ryan, kapatid ni James, kasama ang misis niya, mukhang naiinis habang bit-bit ang mga bag na pang-overnight papunta sa SUV nila. Sa loob ng 20 minuto, mula dumating si James, tuluyan nang nag-alis ang mga tao. Isa-isa nang umalis ang mga sasakyan, naiwan lang yung kotse ni James sa driveway. 10 minuto pagkatapos nun, tinawagan niya ako sa FaceTime. Mas malala pa ang tanawin kaysa inakala ko. Ang aftermath ng biglaang halata na tapos na ang party. Kalahating ubos na baso ng alak sa mga mesa, naiwang pagkain sa counter, kalat na pambalot ng regalo sa sahig. Yung magandang cream-colored na sofa ko, may tila mancha ng red wine sa isang unan. Yung handcrafted na coffee table, may halatang gasgas sa makintab na ibabaw. Yung vase na galing Italy trip ko, durog sa tabi ng fireplace. Si James, parang gulat na gulat habang iniikot ang telepono niya sa kwarto. Pulang-pula ang mukha niya, sabog ang buhok, parang kakalabas lang sa gulo. Paul-palakad-palakad niya ang mga kamay sa buhok niya. Hindi ko talaga alam, paulit-ulit niyang sinasabi. Sumpa ko sa'yo, Alicia, hindi ko alam ang tungkol dito. Gusto kong paniwalaan siya. Kailangan kong paniwalaan siya. Paano nila napasok? Tanong ko. Halos bulong lang ang boses ko. May susi daw ang nanay mo, sabi niya. Halong galit at hindi makapaniwala. Hindi niya sinasabi kung paano niya nakuha yon. Paulit-ulit lang niyang sinasabi na family place yon at nagdiriwang sila ng engagement ni Lauren. At anong sinabi mo sa kanila? Na nagtatambay sila sa hindi nila lugar. Na pribado itong property mo at wala silang karapatang pumasok dito. Sinabi mo na kailangan nilang umalis agad at pag-uusapan natin ito pag-uwi mo. Huminto siya saglit, tumingin diretso sa kamera. Kailan mo ba ako sasabihan tungkol sa lugar na to? Ang tanong na yon ay bigat sa hangin, puno ng ibig sabihin tungkol sa tiwala at mga sikreto. Para sa anibersaryo natin, sabi ko sa wakas, dapat sorpresa ito, isang lugar para sa atin lang layo sa lahat. Dahan-dahan siyang tumango. Kailangan natin mag-usap ng mahaba. Pagdating mo sa bahay, pag-usapan na natin yan. Pero ngayon, gusto kong malaman mo na sinabi ko sa kanila na huwag muna kang kontakin hanggat hindi ka handa. At may seryosong kahihinatnan ang paglabag dito. Sa unang pagkakataon mula nang tumawag si Natalie, may pag-asa akong naramdaman. Baka nga hindi talaga alam ni James. Baka galit din siya sa invasion na, tutulad ko. Salamat, sabi ko ng simple. Mananatili ako dito ngayong gabi para siguraduhing walang babalik, alok niya. At sisimulan ko ng maglinis. Pero ang pinsala, hindi lang ito tungkol sa pisikal. Alam namin pareho yon. Pagkatapos ng tawag, kinuntak ko agad ang airline ko at binayaran ang malaking bayad para mabago ang balik ko na flight. Ang mahalagang presentasyon sa kliyente ay kailangang asikasuhin ng team ko. May mga bagay na mas mahalaga kaysa trabaho. At ngayon, ang pag-aayos ng natira sa kanlungan ko at posibleng ng kasal ko ang prioridad. Gabi yon sa hotel ko sa Berlin, halos di ako nakatulog. Paulit-ulit kong iniisip yung mga video sa isip ko, ini-imagine kung ano pa kaya ang mga hinaluan, inilipat o nasira sa espesyal kong bagay. Lugar. Higit pa sa mga pisikal na bagay, ang paglabag sa espasyo mismo ang pakiramdam na di na maibabalik. Paano pa kaya ito magiging akin muli kung alam kong nandun na silang lahat kahit wala akong pahintulot? Paano pa ako magiging ligtas sa sarili kong santuwaryo? Alam kong ganoon kadaling malalabag ang mga hangganan ko sa umaga, kaya napagdesisyonan ko na. Sinong may kasalanan sa pagbulalas ng sikreto ko, kailangang humarap sa mga konsekwensya. Wala nang magalang na pagtanggap sa paglabag sa boundary. Wala na.
Ganun talaga kapag pamilya, palaging may pa-excuse. Sobrang lampas na talaga sila ngayon at sawa na ako lang ang nagre-respetong may hangganan sa pamilya na parang ayaw talagang sumunod doon. Dumating ang flight ko ng 12 oras mas maaga kaysa sa dating schedule. Kahit pagod na ako dahil sa international travel at dagdag pa ang emotional na stress, ginigising pa rin ako ng adrenaline habang naglalakad sa customs at kuha ko ng bagahe. Naghihintay si James sa arrival area, halatang may halong kaba at alalahanin sa mukha niya. Ang biyahe pa uwi sa kotse ay tense, puno ng naiilang na kwentuhan tungkol sa biyahe ko at sa trabaho niya nitong linggo. Pareho naming alam na iniiwasan namin ang malaking issue, pinapaliban ang di maiiwasang pagharap hanggang makarating kami sa privacy ng bahay namin. Nakatingin ako sa bintana, iniisip kung ilan pang sikreto ang tinatago, ilan pang hangganan ang nalampasan ng hindi ko alam. Nang makarating kami sa driveway, napansin ko ang isang bagay sa porch namin, isang malaking basket na gawa sa walis tambo na nakabalot sa cellophane at may pulang ribbon. Napabuntong hininga si James nang makita yon. Dumating kaninang umaga galing sa mga magulang mo. Sa loob ng bahay namin, binuksan ko yung basket, may mamahaling alak, gourmet chocolates, at isang card na nakasulat lang, "Sorry kami sa hindi pagkakaintindihan. Love, Mom and Dad." Parang ang nangyari ay simpleng hindi pagkakaintindihan lang, imbes na isang buong paglabag sa privacy at gamit ko. Nilagay ko yung card sa aming coffee table at hinarap si James. Kailangan kong malaman, lahat ng sinabi ko, mas matatag pa yung boses ko kaysa sa inaasahan ko. Kailan mo nalaman tungkol sa cabin? Paano? Matagal na ba silang pumupunta doon? Sino pa ang nakakaalam? Umupo si James nang mabigat sa sofa, halatang talo. Kasalukuyan ko lang nalaman tungkol sa cabin isang buwan na ang nakalipas, sabi niya. Tumawag ang nanay mo na galit, sinabi niyang may nahanap siyang mga papeles ng pagbili sa home office natin habang naghahanap ng family photo album. Umiling ako nang hindi makapaniwala. Nag-aayos siya ng mga files natin sa home office? Tumango siya ng seryoso. Sabi niya, nagulat siya na gumawa ka ng ganong kalaking pagbili nang hindi sinasabi kahit kanino, lalo na sa akin. Parang ginawa niyang malaking issue. Parang nag-aalala siya sa kasal namin na baka balak mo akong iwan at naniwala ka sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang dapat paniwalaan, aminado siya. Nasaktan ako kasi hindi mo sinabi sa akin. Nalilito kung bakit itinatago mo ang ganitong malaking bagay. Nang sinabi ng nanay mo na baka ang cabin ay magandang lugar para sa pagtitipon ng pamilya, na baka iyon talaga ang plano mo mula pa noon, pero hinihintay mo lang ang tamang panahon para sabihin. Gusto kong paniwalaan siya, kaya binigyan mo siya ng permiso na gamitin ang cabin ko. Yung galit na matagal ko nang tinatago, nagsimulang lumabas. Hindi naman ganon, sabi niya. Hindi niya kaya tumingin sa akin. May susi na siya kahit papaano. Sabi niya, pinuntahan niya para tingnan at ang ganda daw, swak na swak para sa mga family weekends. At hindi mo naisip na sabihin sa akin o tanungin ako diretsyo. Dapat sana ginawa ko, inamin niya, pero part din ng puso ko ang nasaktan kasi tinago mo sa akin. At ang nanay mo sobrang convincing, sinasabi na syempre gusto mo naman na mag-enjoy ang pamilya sa magandang lugar na yon, na ganun ka nga. Marahil hinihintay lang nila na maayos ng todo ang dekorasyon bago ipakita. Habang nag-uusap kami, lumabas pa ang iba pang detalye. Nadiskubre ng nanay ko ang cabin 3 buwan na ang nakalipas at ginagamit na niya ito tuwing weekend kasama ang iba't ibang miyembro ng pamilya simula noon. Alam ni James ito ng 1 buwan na, pero hindi pa siya nakapunta dahil nahihirapan siya sa halo-halong sakit, pride, at kalituhan tungkol sa mga intensyon ko. Plano ang engagement party para magamit ang magandang lugar kasama ang nanay ko at para masigurado sa lahat na matutuwa ako na malaman na akin ang cabin. Ginagamit para sa isang espesyal na okasyon ng pamilya. Wala namang nagtaka kung bakit hindi ako direktang sinabihan, tinanggap ko na lang ang paliwanag na ginagawa pa raw ang mga bagay-bagay. Hindi pa ako handang ipakita iyon. Pagkatapos ipadala si James para tingnan ang aming mga sulat, sinuri ko ng mabuti ang home office namin.
Sa isang folder na may label na tax documents, may nakita akong palatandaan na may pumasok sa mga papeles ko kasi medyo magulo ang pagkakaayos. Isang resibo mula sa pag-install ng security system sa cabin na nilagay sa maling folder, isang business folder. Card mula sa real estate agent ko na dati nang inilagay sa pribado kong lockbox. Pagbalik ni James, hinarap ko siya gamit ang ebidensyang ito. Pinakinggan niya lahat ng sinabi ko, nanginginig ang boses ko sa galit. At imbes na sabihin mo agad sa akin, hinayaan mo pa siyang patuloy na sirain ang privacy ko. Nagkamali ako, umamin siya. Nasaktan ako na tinago mo ang ganitong malaking sikreto at pinuno nito ang paghusga ko. Dapat direktang nakausap kita. Sumunod na revelasyon ay nung tiningnan ko ang email ko at nakita ko ang may mensahe mula sa internet provider ng cabin na nagko-confirm ng pagbabago sa password ng account na hindi ko naman ine-request. May ibang tao na hindi lang basta gamit ang cabin ko, kundi binabago pa ang settings ng serbisyo. Kailangan nating pumunta sa cabin, sabi ko ng matino. Kailangan kong makita kung anong ginawa nila. Tahimik ang 45 minutong biyahe, papuntang Lawa, bawat isa sa amin ay nalulunod sa sariling isip. Habang papalapit kami, ramdam ko ang buhol sa tiyan ko. Yung lugar na dati ay simbolo ng kalayaan at katahimikan, ngayon ay parang nadungisan, nalason ng hindi inaasahan, mga presensya. Sa loob, kahit nilinis ni James, halatang halata pa rin na may nakatira dito ang pamilya. Nang binuksan ko ang ref, may mga pagkain na hindi ko kailanman binili. Paboritong brand ng beer ng tatay ko. Mga espesyal na organic yogurt na pangkondimento ng nanay ko na hindi ko naman ginagamit. Sa cabinet ng banyo, nandun yung mga kakaibang makeup at gamit sa buhok ni Lauren. Sa closet ng pangalawang kwarto, may mga gamit sa pangingisda na kilala kong pag-aari ng tatay ko at ng kapatid ni James. Pinakamalakas na patunay ang nahanap ko nang binuksan ko yung isang drawer sa ang kitchen island. May handwritten na schedule para sa gamit ng cabin na may mga pangalan ng pamilya na naka-assign sa iba't ibang weekend. Umaabot pa ng mga buwan sa hinaharap. Nakapensil pa nga ang nanay ko ng book club niya tuwing third Thursday ng bawat buwan. Sabi ko, plano pa nilang gamitin yon habang ipinapakita ko kay James ang schedule nang hindi man lang ako tinanong. Akala nila ay para sa lahat yon. Mukhang sobrang nagulat si James talaga. Hindi ko alam na ganito na pala kalala to, sabi niya. Nang sabihin sa akin ng nanay mo, ginawa niya, parang 1 o 2 beses lang sila bumisita para lang makita. Hindi naman para gamitin nila parang timeshare. Nang mas lalo naming sinuri, may mga iba pang paglabag. Mga kapitbahay na bumati sa amin bilang pamilya mula sa syudad, halatang ipinakilala na sa iba't ibang kamag-anak. Nagpapakita na sila ang tamang nakatira doon. Mga litrato sa social media ng kapatid ko na nagpapakita ng maraming family gatherings sa cabin namin na may tag na Family Lake House Weekend. May coffee mug na naiwan sa dishwasher na may nakasulat na World's Best Grandma. Siguro dala ng kapatid ko. Inanay at sadyang umalis. Nang gabing iyon, natulog si James sa pangalawang kwarto ng kubo. Unang beses sa aming kasal, nakusang loob kaming natulog ng magkahiwalay. Ako naman ay hindi makatulog sa kwarto ko, nakatingala sa kisame, nakikinig sa mga tunog ng lawa na dati nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Pero ngayon ay parang ingay lang sa likod ng magulo kong isip. Paulit-ulit ang pag-vibrate ng phone ko dahil sa mga mensahe mula sa pamilya. Mula sa nanay ko, hindi ko maintindihan kung bakit ka ganun kabahala. Akala namin gusto mo rin kaming ma-enjoy ang magandang kubo mo. Ganun nga, ganun talaga ang pamilya. Galing kay Lauren yan. Sobrang overreact ka naman. Cabin lang yan eh. Hindi naman natin sinira yung mahalaga ng tatay ko. Sobrang nasaktan nanay mo sa reaction mo. Gusto lang niyang isali lahat sa bagong bili mo. Galing sa kapatid ni James. Ang hindi makatarungan na pinalayas kami ng asawa mo ng ganun. Nagsi-celebrate lang naman kami ng engagement ng kapatid mo. Pinatahimik ko ang phone ko at ipinikit ang mga mata ko. Pero ayaw pa ring matulog. Bukas, kailangan kong magdesisyon kung paano mag-move on. Pasulong, hindi lang sa cabin, kundi pati na rin sa aking kasal at relasyon sa pamilya. Isang bagay ang malinaw,
May mga bagay na hindi na pwedeng magpatuloy tulad ng dati. May mga hangganan na nalampasan na hindi na maibabalik sa dati at may tiwala na nasira na hindi madaling maayos. Kinabukasan pagkatapos ng aming pagbisita sa kabin, nagdesisyon ako. Kailangan ko ng oras para mag-isa at pag-isipan ng lahat. Habang nag-aalmusal, sinabi ko kay James ang plano ko. Mag-leave ako ng 1 linggo sa trabaho para manatili mag-isa sa cabin. Sabi ko, hinihalo ang kape habang hindi tumitingin sa kanya. Kailangan ko space para pag-isipan lahat ng nangyari. Gets ko, sagot niya ng dahan-dahan ang boses. Mag-ingat ka. Gusto mo ba tulungan kitang linisin yung mga kalat na iniwan nila? Hindi, sabi ko ng matatag. Kailangan kong gawin ito mag-isa. Dapat sana ito yung space ko at kailangan kong bawiin ito sa sarili kong paraan. Tumango siya ng dahan-dahan. Pasensya na talaga, Alicia. Dapat sinabi ko agad sa'yo nung sinabi ng nanay mo na nakita niya yung mga papeles. Nasaktan lang ako kasi tinago mo sa akin yung malaking sikreto. Alam ko, sabi ko. Pareho tayong nagkamali. Nagkamali ako, pero ngayon, kailangan ko muna ng oras para alamin kung ano ang susunod na mangyayari. Pagkatapos kong mag-impake ng mga damit at gamit, nagmaneho ako papuntang cabin mag-isa. Yung pamilyar na daan na dati nagpapasaya sa akin, ngayon mabigat na sa pakiramdam dahil sa mga komplikadong emosyon. Nang papalapit ako sa property, sinubukan kong tingnan ito ng panibago para maibalik yung dating pakiramdam nung akin pa talaga ito. Sa loob, may mga patunay na may mga pumasok sa pamilya. Yung mahal na fishing gear ng tatay ko, nakalagay sa shed, sumasakop sa lugar na plano kong gamitin. Ginagamit para sa mga kayak. Sa bulletin board sa kusina, nakadisplay ngayon ang schedule ng book club ng nanay ko at ang timeline ng wedding planning ni Lauren. Sa cabinet ng banyo, nandun ang mga toiletries na pag-aari ng hindi bababa sa 4 na miyembro ng pamilya. Sa social media, nakita ko ang dos-dose ng mga litrato na nagdodokumento ng mga pagbisita ng pamilya sa aking sanktuaryo. Ang mga magulang ko na nagho-host ng mga kaibigan sa deck ko, si Lauren at Derek na magkasama sa window seat ko, at ang mga magulang ni James na naghahanda ng hapunan sa kusina ko. Bawat larawan ay para bang bagong paglabag, patunay na ang pribadong kanlungan ko ay naging pampublikong lugar nang hindi ako pinayagan. Sinimulan kong isa-isang bawiin ang bawat kwarto ng maayos. Una, tinipon ko lahat ng gamit ng bawat miyembro ng pamilya at inilagay sa mga kahon na may pangalan ng kani-kanilang tao. Tapos, nilinis ko ng todo bawat sulok na parang kaya kong hugasan ang kanilang presensya. Inayos ko ulit ang mga muwebles. Binago ang ayos para mas tumugma sa orihinal kong plano sa lugar. Bawat nadiskubre ko ay nagdudulot ng panibagong alon ng emosyon, galit lalo na nung makita kong inayos ni Lauren ang mga maingat kong inilagay. Inayos ang estante ng mga libro para bigyan ng puwang ang kanyang mga nobelang romansa. Naramdaman kong niloko ako nang malaman kong pinalitan ng nanay ko ang mga artistic kong itimputing litrato ng lawa ng mga larawang pampamilya. Nasaktan ako nang madiskubre kong may natutulog sa kama ko dahil may hindi pamilyar na pabango sa unan ko. Sa ikalawang araw, tumawag ako ng isang lokal na locksmith na mabilis na dumating para palitan lahat ng kandado sa bahay. Habang nagtatrabaho siya, ipinaliwanag ko na hindi ko na matandaan kung sino-sino ang may susi. Tumango siya ng may pakikiramay at nagkwento rin ng mga karanasan niya. Maraming duplicate na susi ang kumalat kaya nakompromiso ang mga bakasyunan. Nang ibigay niya sa akin ang mga bagong susi, umapaw ang saya ko. Ang maliit na metal na to ang simbolo ng pagbawi ko sa kontrol. Sunod ay mga security camera, doorbell camera para makita kung sino ang lalapit sa cabin, at motion sensor sa lahat ng pasukan. Tinulungan ako ng technician ng security company na iset up ang notification sa phone ko para ma-alert ako kapag may gumalaw sa property kahit wala ako doon. Sabi niya, sulit na sulit ang kapayapaan ng isip. Ipinakita kung paano ma-access ang video feed kahit malayo. Habang inaangkin ko ulit ang pisikal na espasyo, gumawa ako ng dokumento sa laptop ko na pinamagatang mga alituntunin at hangganan sa cabin. Hindi tulad ng mga malabo,
at kadalasang hindi pinapansin na hangganan na sinubukan kong ipatupad noon, itong mga ito ay malinaw at may kasamang diretsyong mga parusa. Una, walang sino man ang pwedeng pumasok sa kabin kung wala akong malinaw na paanyaya. Pangalawa, dapat scheduled ang mga bisita nang hindi bababa sa 2 linggo bago dumalaw. Pangatlo, bawal mag-post ng mga litrato ng cabin o lokasyon sa social media. Pang-apat, bawal ibigay ang address o anumang impormasyon tungkol sa access sa iba. 5, ang paglabag sa mga patakarang ito ay magreresulta sa 6 na buwang pagbabawal sa pagbisita. Sa buong linggo, sinubukan ng mga kapamilya na makipag-ugnayan. Pumili lang ako kung kailan sasagot. Nag-ayos ng mga personal na pagkikita kaysa sa isang grupo na maaaring mauwi sa pagkakabahabahagi at pagkapagod ko. Nakipagkita ako sa nanay ko sa isang coffee shop na nasa gitna ng cabin at bahay ko. Defensive ang unang approach niya. Sinabi niya na gusto lang niyang isali ang lahat sa magandang lugar na natuklasan ko. Ganun ang pamilya. Tumingin ako sa kanya ng diretso sa mga mata. Mga mata, sagot ko, hindi ma. Nilabag mo ang privacy at pag-aari ko. Pinuntahan mo yung mga personal kong files, ginawan ng kopya yung susi ko nang walang pahintulot, at tinrato mo yung pribadong espasyo ko parang pampamilyang gamit. Pero pamilya tayo, sabi niya, na para bang yun ang dahilan para patawarin lahat. Ang pagiging pamilya hindi ibig sabihin, walang hangganan, sagot ko ng matatag. Papapasukin mo ba yung banyo ko habang naliligo ako? Babasahin mo ba yung pribadong journal ko? Kukunin mo ba pera sa wallet ko nang hindi nagtatanong? Ganun lahat yan. May mga hangganan na iginagalang ng karamihan, kahit pa ng pamilya. Tila talagang naguluhan siya sa paghahambing. Iba yan. Hindi yan iba, iginiit ko. Ang kwarto ko ay pribadong lugar ko, katulad ng banyo o kwarto ko. Ang hindi mo pag-intindi niyan, ang dahilan kung bakit kailangan ko talaga ng sarili kong space. Sa pagtatapos ng usapan namin, malinaw na malinaw ang posisyon ko. Kung gusto niyang makapasok sa kwarto ko sa hinaharap, kailangang igalang niya ng lubusan ang mga hangganan ko. Tapos na ang panahon na ganun talaga ang pamilya. Tapos na, yan, Nay, gusto kong makita mo ako bilang isang independenteng adult na may karapatang magkaroon ng privacy. Hindi gaanong naging produktibo ang usapan namin ni Lauren. Pinabulaanan niya yung mga alalahanin ko na parang overreaction lang daw, sabi niya kasi dapat lahat ng kapatid ay nagbabahagi ng lahat. Nang tinuro ko na ginamit niya yung damit ko nang walang pahintulot, bahagya lang siyang umiling. Sabi pa niya, mas bagay daw sa akin yung mga yan. Yung sinabi niya, yun ang nagpatingkad ng matagal na naming paligsahan sa isa't isa. Hindi ito tungkol sa damit, Lauren. Tungkol ito sa respeto. Wala kang pahintulot na pumasok sa space ko o gamitin ang mga gamit ko o nag-post siya ng mga larawan ng pribado kong ari-arian online. Bahala na siya, sagot niya habang tinitingnan ang kanyang manicure. Hindi naman kasi ginamit mo habang nasa Europe ka. Mahigpit kong sinabi na bawal siyang pumasok sa cabin hanggat hindi niya ina-acknowledge ang paglabag at nagpapakita ng respeto sa aking gamit. Yung pagwawalang bahala niya, sabi ko, baka matagal bago niya matupad yon. Sinubukan ng tatay kong maging tagapamagitan gaya ng lagi niyang ginagawa nung bata pa ako. Mabuti ang intensyon ng nanay mo. Simula niya nung magkita kami sa lunch. Siya lang talaga, gusto ko lang na ma-enjoy ng lahat itong magandang lugar na na-discover mo. Tay, kailangan mong maintindihan yung isang bagay na pinutol ko. Hindi magandang intensyon ang dahilan para lumabag sa hangganan ng iba. Kung gusto ko ng family lake house, pinag-usapan ko sana yan sa lahat. Sadyang ginawa ko itong lugar na ito para sa sarili kong pahinga. Mukhang talagang naguluhan siya. Pero bakit gusto mong iisa-isa mo lang lahat kung ang pamilya ang nagbibigay kahulugan sa buhay mo? Siguro, aminado ako doon. Pero kailangan ko ng balanse sa pagitan ng pagsasama-sama at pagiging mag-isa. Kailangan ko ng mga lugar na sa akin lang to kung saan pwede akong mag-relax at maging totoo sa sarili ko nang hindi iniisip ang gusto ng iba. Kahit nahirapan siyang maintindihan,
Mukhang handa naman siyang subukan. Sabi niya, kakausapin niya si nanay mo at igagalang niya ang mga bagong patakaran mo. Pagkatapos ng linggo, nakuha ko na ulit ang space sa cabin at naipakita ang mga bagong hangganan sa karamihan ng pamilya. Ang huling bahagi na lang ay yung pag-aayos ng mga problema kay James. Dumating siya sa cabin nung Biyernes ng gabi, tulad ng napagkasunduan namin. Nervous siyang kumatok sa pinto, imbes na gamitin ang susi niya. Inanyayahan ko siyang pumasok at ipinakita ko sa kanya ang mga pagbabago. Mga bagong kandado, security cameras, inayos na mga gamit sa bahay, at yung dokumento ng mga hangganan. Tahimik niyang tiningnan lahat bago nagsalita. Naiintindihan ko kung bakit mo ginawa lahat to, sabi niya sa huli. At kung bakit kailangan mo talaga ng lugar na ito. Dapat nirerespeto ko yung privacy mo nung una kong nalaman at dapat pinigilan ko agad yung mga plano ng nanay mo. Oo, dapat ginawa mo. Sumasang-ayon ako. Pero dapat naging tapat din ako sa'yo mula sa simula. Mali yung pagtatago ng ganong kalaking sikreto kahit mabuti ang intensyon ko. Nag-usap kami ng ilang oras nung gabing yon, hindi lang tungkol sa problema sa cabin, kundi pati na rin sa mas malalim na issue sa relasyon namin. Yung ugali niyang hindi pinapansin yung kailangan kong boundaries, at yung ugali ko namang magtago ng sikreto, imbes na direktang ipahayag ang nararamdaman, magkaiba kami ng pananaw pagdating sa dynamics ng pamilya at personal na espasyo. Gusto kong magpakonsulta tayo sa marriage counselor. Sabi ko sa kanya, kung gusto nating mag-move on, kailangan natin ng tulong para makabuo ng mga healthy na gawi. Hindi siya nag-aatubiling pumayag. Gusto kong itama ito. Gusto kong mas maintindihan kung ano ang kailangan mo, higit pa sa dati. Habang nakaupo kami sa deck at pinapanood ang paglubog ng araw sa lawa, medyo may pag-asa ako. Hindi na magiging ganun kaligtas at pribadong lugar ang cabin tulad ng dati. Pero baka pwede itong maging isang bagay na kasing halaga, simbolo ng pagpapakita kong kaya kong ipagtanggol ang sarili ko at magtakda ng mga healthy na hangganan. Sana balang araw, maging lugar ito ni James at ako kung saan makakagawa kami ng mga bagong alaala na walang istorbo mula sa pamilya. May mga patakaran ako sa mga bibisita dito, sabi ko sa kanya. Kailangan magpaalam ng maaga, limitadong tagal ng stay, respeto sa mga gamit ko sa lugar, walang exceptions kahit pa magulang o kapatid. Gets ko, sabi niya habang hinahawakan ang kamay ko. At tutulungan kitang ipatupad ang mga hangganan na yan. Tama na, ganun talaga ang mga palusot ng pamilya. Sa sandaling yon, naramdaman kong mas malakas ako kaysa sa mga nakaraang taon. Ginawa ko ang lugar na ito bilang takasan, pero siguro ito pala talaga. Ang layunin ay turuan akong tumigil sa pagtakas at simulan ang pagtatakda ng mga hangganan na karapat-dapat sa akin sa lahat ng aspeto ng buhay ko. 6 na buwan na ang lumipas mula noong araw na iyon na ipinakita sa mga video ni Natalie ang pamilya namin na nagpa-party sa lihim kong kubo. Sa panahong iyon, marami nang nagbago, hindi lang sa pisikal na espasyo ko, kundi pati na rin sa emosyonal na aspeto ng mga relasyon ko. Ang kubo ko ay akin na muli, isang lugar ng pahingahan kapag sobra na ang stress sa buhay. Ang mga security camera at bagong kandado ay pumipigil sa anumang hindi autorisadong pagbisita at malinaw na ang mga nakasulat na hangganan ay naglatag ng mga inaasahan na kahit ang mga miyembro ng pamilya ko na madalas lumabag ay napilitang igalang. Malaki ang pagbabago sa dynamics ng relasyon namin sa pamilya. May mga positibong pagbabago, pero may mga naging dahilan din para lumayo kami sa isa't isa. Matagal na panahon na ipinakita ni Lauren ang kanyang pagbalewala, tumangging aminin ang kanyang pagkakamali. Lumamig ang relasyon namin hanggang mga 3 buwan na ang nakalipas nang bigla niya akong tawagan. Iniisip ko yung nangyari, sabi niya, sa tono ng kanyang boses. Hindi siya karaniwang tahimik. Matapos kaming mag-away ni Derek tungkol sa personal na espasyo, naintindihan ko na kung bakit sobrang naiinis ka tungkol sa cabin. Hindi ko dapat pinuntahan iyon nang wala kang pahintulot. Hindi man ito buong pagkilala, pero isang hakbang na ito. Pagkalipas ng 2 linggo,
Inimbitahan ko siya para sa isang sisters weekend sa cabin, ang unang beses niyang pinayagang pumunta. Malinaw ang mga patakaran at sa gulat ko, sinunod niya ito ng buo. Matagal nang pinagdadaanan ng mga magulang ko ang pag-unawa sa mga hangganan. Matapos ang ilang mahirap na usapan at isang panahon ng kaunting komunikasyon, unti-unti na nilang ipinapakita ang mas respeto sa aking espasyo at privacy. Hindi na bigla ang pumupunta ang nanay ko sa bahay namin. Sa halip, nagte-text siya para tanungin kung okay lang na bumisita. Naging hindi inaasahang katuwang ko ang tatay ko. Madalas niyang pinaaalalahanan siya. Kailangan muna tayong tumawag. Tandaan mo? Nang sa wakas ay inimbitahan ko sila sa cabin para sa isang araw na pagbisita. Dumating sila na may dala pang regalo para sa bahay. Isang magandang wind chime para sa porch. Gusto namin kayo. Alam namin at nirerespeto namin na ito ang espesyal mong lugar. Sabi ng tatay ko habang maingat niya itong inaabot sa lugar na tinuro ko. Salamat sa pagbabahagi nito sa amin ngayon. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa aming kasal. Si James at ako ay nagkikita sa marriage counselor linggo-linggo. Tinutulungan kaming ayusin ang mga komplikadong issue tulad ng tiwala, hangganan, at mga dinamika ng pamilya na lumitaw dahil sa insidente sa kabin. Hindi naging madali, pero pinalakas nito ang relasyon namin sa paraang hindi ko inakala. Hindi ko talaga naisip kung gaano kalaki ang epekto ng problema namin sa boundaries sa pamilya namin sa'yo, amin ni James, sa isang therapy session kamakailan. Akala ko dati na lang na pribado ka o medyo picky, pero ngayon naiintindihan ko na sinusubukan mo lang palang protektahan ang sarili mo sa isang lugar na palaging nasasakal ang space mo. Nakakatulong yung counseling para matutunan naming mag-usap ng maayos at magrespeto sa isa't isa. Maging maingat na si James ngayon sa pag-check sa akin bago niya i-share ang mga plano namin sa pamilya at hindi na niya basta binabaliwala yung mga concerns ko tungkol sa mga intrusive na gawin nila. Ganun talaga ang pamilya, may mga komento. 3 buwan na ang nakalipas ng ipagdiwang namin ang anibersaryo namin sa cabin, gumawa ng mga bagong alaala para palitan yung mga nasira. Binigyan ako ni James ng custom na pampangalan sa pinto na nakasulat, Elisha's Sanctuary. Pumasok lang kung may respeto at permiso. Nakabitin na siya ngayon sa pintuan, bilang paalala ng bago naming pagkakaintindihan. Hindi linear ang proseso ng paggaling. Minsan pa rin, nararamdaman ko yung kirot ng pagtataksil na parang bago pa lang. Lalo na pag may nadidiskubre akong bagong ebidensya kung paano. Sobrang gamit ng pamilya ko yung cabin nang hindi ko alam. Nang makita ko yung schedule ng book club ni nanay na nakapaskil pa rin sa bulletin board sa bayan, naalala ko bigla yung galit at sakit na naramdaman ko noon. Pero ngayon, hindi na ganun kadalas at hindi na ganun kalala yung mga ganung moments. Natutunan ko na ang boundaries ay hindi pader na pang-itaboy ng tao, kundi mga hangganan lang para malaman kung paano pumasok ng maayos ang mga tao sa buhay at espasyo natin. Natutunan ko rin na ang pagtatanggol sa sarili ko ay hindi ibig sabihin na makasarili ako. Ibig sabihin, hindi lang ito basta-basta, kundi nagsisilbing pundasyon para sa mas totoo at malalim na relasyon. Siguro ang pinakaimportante, natutunan ko na mahalaga at valid ang pangangailangan ko ng personal na espasyo. Lumaki ako sa pamilya na kung saan ang privacy ay tinuturing na kahina-hinala at makasarili, kaya nasanay akong humingi ng paumanhin tuwing nagtatakda ako ng hangganan. Ngayon, naiintindihan ko na ang malulusog na relasyon ay nangangailangan ng malulusog na hangganan at sa pagrespeto ko sa sarili kong pangangailangan, ipinapakita ko rin ang pagrespeto sa iba. Noong nakaraang weekend, nag-host ako ng maliit na salusalo sa cabin kasama ang mga taong personal akong inimbitahan. Si James, ang kaibigan kong si Natalie na siya ring nag-alerto sa akin tungkol sa pagsalakay at 2 magkapareha na malalapit namin. Habang nakaupo kami sa paligid ng fire pit at pinapanood ang paglubog ng araw sa ibabaw ng lawa, naramdaman ko ang malalim na kapayapaan. Ganito ko talaga naisip na ibahagi ang espesyal kong lugar sa sarili kong paraan,
kasama ang mga taong nirerespeto ang mga hangganan ko. Parang iba ka ngayon, sabi ni Natalie habang nakatayo kami sa pantalan nung gabi na yon. Parang mas kumpiyansa ka. Oo nga, sagot ko. Pinagmamasdan ng kumikislap na liwanag ng buwan sa tubig. Tubig. Natutunan ko na ang pagkakaroon ng hangganan ay hindi ibig sabihin na itulak ang mga tao palayo. Ibig sabihin nito ay turuan silang maging malapit sa'yo sa paraang ligtas at may respeto. Yung kubo na dati ay aking lihim na takasan, naging mas mahalaga na isang simbolo ng aking paglago at pagpapahalaga sa sarili. Sa pagtindig ko sa harap ng paglabag sa aking hangganan, nakagawa ako hindi lang ng pisikal na kanlungan, kundi pati na rin ng emosyonal. Ang mga pader ng kubo ngayon ay nagtatanggol, hindi lang ng isang gusali. Pinoprotektahan nila ang karapatan ko na tukuyin kung paano makikisalamuha sa akin ang iba. Akinggan ang sarili mo. Kung may isang aral akong natutunan sa karanasang ito, ito yon. Valid ang pangangailangan mo ng hangganan kahit pa sa mga taong pinakamamahal mo. Baka nga lalo na sa kanila. Ang pagmamahal na walang respeto, hindi tunay na pagmamahal kundi parang pag-aari lang. Ang tunay na pagmamahal ay iginagalang ang pagkakaiba at pangangailangan ng isa't isa, lalo na ang privacy at kalayaan ng bawat isa. Sa pagtatanggol ko ng sarili kong espasyo, natuklasan ko ang mas mahalaga pa, ang aking boses. Naranasan mo na bang magtakda ng hangganan sa pamilya na hindi maintindihan ang pangangailangan mo para sa personal na espasyo? Space? Paano mo ito hinarap? Kwento mo naman sa comments. Kung narelate ka sa kwentong ito, please i-like at mag-subscribe para sa iba pang mga kwento tungkol sa pagharap sa komplikadong dynamics ng pamilya at personal na paglago. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. At tandaan, hindi kailanman huli para mag-set ng boundaries na deserve mo sa buhay mo. Musika.